Ayan po mga ka-farmers, ito po yung epekto po ng maraming bubuyog po mga ka-farmers, no? Kahit na maliliit po yung ating tanim, good day mga farmers heart, no? Dito na naman tayo sa panibago na naman nating update sa ating tanim na siling pansigang. Kung saan makikita nyo ngayon ay may mga bunga na siya. Ito na po yung bunga niya nasa ngayon. Yan po mga farmers. Ito po yung epekto po ng maraming bubuyog po mga farmers, no? Kahit na maliliit po yung ating tanim, nasa 2 dangkal yan po yung puno, or 2 dangkal lang ata, sobra o sobra. Yan po mga farmers ang nabibigay ng ating mga pollinators po, at saka pag i-spray po natin ng calcium boron, hitik po sa bunga yung ating siling pansigang. So ito po yung update po na ibinigay ko sa inyo. Ay gusto ko lang din po i-share ang ating kaalaman po dito sa ating pagtatanim po ng siling pansigang. Yan po mga farmers, ito po yung siling pansigang ko. Mababa pa po kasi nga bata pa, at hindi po siya masyadong bumubulas nung bata pa yung ating tanim. Alam nyo kung bakit mga farmers? Ang lupa po nito ay sobrang hindi na masyadong mataba. Nilalagyan ko to ng mga manure, cow manure, pero iba talaga pag chicken dung po yung ginagamit natin, chicken manure po yung ginagamit natin. Madali pong bumulas yung ating tanim pag nakakain na po ng chicken manure. Yung tae ng kambing at saka tae ng baka, mga farmers, matagal nila ma-absorb yung mga pagkain na iyon mga farmers. So mas mabuti talaga yung chicken dung, kaso malayo dito sa amin kaya hindi ako nakapagbili. Tapos na short rin tayo sa pira yun mga farmers, dahil ang pagtatanim talaga ng mga sili is more on marami talagang fertilizer na ginagamit dito, katulad ng mga organic fertilizer mga farmers. So isa sa advice ko sa mga bago at katulad ko na baguhan mga ka-farmers, mabuti talaga na gumamit tayo ng mga organic fertilizer tulad ng manure, kasi nga isa ito sa nagpapaganda ng ating tanim. Huwag tayong mag-rely sa mga chemical fertilizer mga ka-farmers. Huwag tayong masyadong mag-rely doon kasi nga nakasisira sa ating lupa mga farmers. Mas mabuti talaga na mag-add tayo ng mga organic fertilizer mga farmers para bumulas ng maayos po yung ating mga tanim mga ka-farmers. So sa mga nakikita nyo po, iyan po ang ating tanim po. Yan, marami na pong bunga mga ka-farmers, no? Bless tayo kay God kasi nga di pa masyadong bumababa dito sa amin. Although sa ibang lugar bumababa na yung presyo kasi nga marami silang harvest doon. Farmers, so share ko sa inyo, bless tayo, nagpapasalamat tayo kay God, binigyan tayo ng maraming bunga mga farmers. At isa rin sa best advice ko mga farmers, pag nagtatanim tayo, kahit sa umpisa pa lang sa tingin natin na medyo nahihirapan tayong patabain yung ating tanim, huwag tayong mawala ng pag-asa mga farmers. Alagaan lang natin ang alagaan, mag-search tayo kung paano alagaan. Huwag tayong nakadepende sa ating kaalaman mga farmers, dahil hindi natin alam lahat mga farmers. Gusto nating madagdagan pa yung mga knowledge na sa pagtatanim po mga farmers, kasi nga isa sa mahirap na kalagayan po ng ating mga farmers kasi nga yung pasensya nila.
Hindi natin alam, hindi natin na-studyhan kung paano ito alagaan yung ibang mga tanim mga ka-farmers, kaya nga napipilior tayo. At gusto ko lang rin i-share sa inyo na ang pagtatanim po ng mga siling pansigang o siling atsal po ay isa po sa pinakamahirap alagaan po. Mas mahirap po yung atsal kasi mga farmers napaka-sensitive. Pero ito, okay naman, medyo di naman masyadong sensitive sa mga sakit, pero meron din talagang umaatake dito mga ka-farmers. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa mga ka-farmers. Mag-search tayo, mag-study tayo, manghingi tayo ng advice sa mga expert po sa pagtatanim ng ganito para mabigyan tayo ng magandang payo kung paano ba alagaan tong mga ganito mga ka-farmers. Yan po, kung nagustuhan po yung advice, kung nagustuhan nyo po yung advice ko, pwede nyo pong gamitin yun. Huwag lang tayo mag-spray ng umaga ng insecticide o fungicide na matapang. Yan lang po mga ka-farmers, pwede po tayong mag-foliar sa umaga. Huwag lang po masyadong matapang yung insecticide kasi nga ang mga pollinators po natin mga ka-farmers, pinoprotektahan po natin na di mamatay. Yan po mga ka-farmers. Salamat po sa panunood po mga ka-farmers. Sana nagustuhan nyo po yung ating mga update at mga tips para sa ating pagtatanim po ng iba't ibang gulay o iba't ibang klase ng tanim po. Hopefully mag-like kayo at mag-subscribe po sa ating channel pag nagustuhan nyo po. Yan po mga farmers, salamat sa panonood. And see you on our next vlog mga ka-farmers heart. Salamat.